Mula pagkabata, inasam ko ng maging maligaya kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Uy, Besh. Mukhang nega nangyari sa pag-uusap ni Nika at Amador. Yan din ang feeling ko, Bessie. Kasi, sandali lang sila nag-usap. Umalis din kagad tayo doon. At bukod doon, tahimik at malungkot na pumasok si Nika sa room niya nung dumating tayo dito. Ano kayang sinabi ni Amador sa kanya? Ask mo kaya siya. Yun talaga ang gagawin ko. Pero later na lang. Hayaan ko muna siyang makapag-rest. Ay, kawawa naman si Nika, baby. Sana wag namang makaapekto sa concert niya ang problema nila ni Raster. Tama. Sayang kung masisira yun. 2 nights pa naman. At kahit yung pangalawang gabi, sold out na rin ang ticket. Ay, aalis na ako dahil naghihintay na yung kausap ko. Sigurado naman ako matututo agad dahil matalino ako. Masisimulan ko na rin ang plano ko. Saan ka pupunta, Lona? Dad, sa kaibigan ko. Totoo ba yan? Well, kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Alis na ako. Duda ako sa lakad ni Alona. Kanina, nakita ko siyang tumatawang mag-isa. Kinakabahan ako. Baka kung ano na naman ang gawin niya. Mabuti pa, sundan ko siya. Sinikap kong tulungan siya. Pero wala rin ako nagawa. Nika, anak. Bakit ka umiiyak? Naaawa lang ako kay Raster, Nay. Ano pa nangyari sa pagpunta niyo kay Amador? Hindi po siya pumayag sa pakiusap ko. Napatawarin nilang si Raster ng walang kondisyon. Dapat daw, humingi ng tawad sa kanya si Raster. O kaya, Bakit hindi mo ituloy? patatawarin daw po niya si Raster kung tatanggapin ko ang pag-ibig niya. Ano? Loko-loko pala siya eh. Hindi ko na po alam kung paano patutulungan ngayon si Raster. Huwag mo pakaisipin yun, anak. Kaya ni na Raster na kumuha ng abogado upang magtanggol sa kanya. Ang gawin mo, ituon mo ang pansin mo sa nalalapit mong concert. Iyon ay kung mahalaga pa rin sa iyo ang iyong karir. Caridad, kumain na ba si Nika? Hindi pa pumanang eh. Wala pa raw siyang gana. Ay, sabi ni Ludi, hindi raw kumain ng kahit ano si Nika sa rehearsal niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumakain. Ay, siguro dahil yun sa kanyang mga problema. Nag-aalala ho ako at aawa ako sa kanya.
Nahihirapan siya sa mga nangyayari. Hindi niya alam higit na masakit at mabigat ang nakatakda niyang harapin. At kinatatakutan ko ang pagdating ng panahong yun. Dahil makakasuklaman ako ni Nika. Dad, huwag kang umiyak. Tingin ko naman hindi mangyayari yun. Dahil mabait na bata si Nika. Pero sana wag mo nang patagalin pa ang lahat. Bala ko nga po sabihin kay Sandra na magtapat na kami pagkatapos ang concert ni Nika. Loko-loko talaga si Amador kay Nika, ha? Siguro nga, Pero malas niya. Kasi, dahil hindi niya pinabigyan ng request ni Nika Baby, nawalan siya ng malaking pogi points tuloy. Oo nga. kanina nga na magpadala ng food si Amador. Pinabalik ko eh. Oo. Ha? Bakit? Utos ba yun ni Nika? Yes. Ayaw ni Nika na lumabas na nasa panig siya ni Amador. Kaya, didistansya na siya uli sa lalaking yun. Pero in fairness, ang daming biniling ticket ni Amador sa concert ni Nika. Tama. Yun ang nakarating sa akin balita. Gano'n naman siya eh. Kahit kay Alona, hindi pa. Sa bagay. Ang BFF mo, kumusta naman, Lucinda? Kung si Alon ang tinutukoy mo, excuse me, hindi ko na siya BFF ngayon, no? Wala pa nang sampalin niya ako. Dahil sa pagtanggap ko sa project na tinanggihan niya. Kaya wala na akong pakialam sa babaeng yun. Nakakaloka. Ang sabi ni Tito Narciso, may binabalak na naman si Alona laban kay Nika. Ay, si Alona talaga. Hindi na yata magbabago. Buti nga ang daddy niyo nagbago na. Kaya nga natutuwa ako eh. Pero oy, ingatan niyo si Nika. Para wag magawa ni Alona ang balak niya. Mahirap na. Hindi natin alam kung ano yun. Sayang. Nahalata ni Alona na sinusundan ko siya. Yun ang dahilan kaya agad siyang bumalik sa bahay. Wala naman siyang pinuntahan. Hindi siya bumaba ng kotse. Basta bumalik na lang sa bahay. Kaya tiyak na napansin niya ang pagsunod ko. Hindi bale. Next time, magiging maingat ako sa pagsubaybay sa kanya. Kailangang malaman ko ang balak ng aking anak. Nasa loob na ng kwarto niyo si Daddy. Buti na lang napansin ko agad na sinusundan niya ako. Kung hindi, malamang booking ako. Kaya kailangan mas maging maingat ako. Walang dapat makaalam ng binabala kong gawin. Dahil ayokong mabigo. Ito namang si Daddy. Lalo akong nagagalit sa ginagawa niya sa akin. Siguro, pag nalaman niya ang bala ko, sasabihin niya kina Sandra. Ay, naku, Daddy. Lalo lang ako nag-aalala. Lalo na pag naaalala ko yung mga sama ng loob ko sa'yo dahil sa ginagawa mo. Hanggang ngayon, na pinakikialaman mo pa rin ako. Nagdamdam si Nika sa akin. Yun ang dahilan. Kaya ayaw niyang tanggapin ang mga pinapadala kong pagkain. Oh, Nika. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Ano bang meron ng racer na yun na wala ako? Gwapo rin naman ako. Mas mayaman ako sa lalaking yun. Oh, hindi. Hindi ako susuko sa panliligaw sa'yo. Lalo na ngayong wala kang boyfriend. Pasasaan ba't mamahalin mo rin ako? Oh,
Oh, thank you very much, Reister. Nagpaunla ka na ma-interview ko dito sa aking program. Nagpapasalamat din po ako, Tita Georgia. Dahil dito, makakapagsalita po ako. Okay, huwag na natin patagalin pa. Totoo bang nag-away kayo ni Amador sa studio na kung saan may rehearsal si Nika? Nakakayaman sa mga fans, pero aaminin ko po ang totoo. Opo, Nagselos ka raw? kahit naman po artista ako, tao pa rin ako na nagmamahal at nasasaktan. At sa pagkakataong yun, aaminin ko na tinalo ko ng nararamdaman ko. Sana maunawaan ako at mapagpasensyahan ng mga fans. Eh, paano yan? 2 commercial na dapat ay sa'yo ang umatras dahil sa pangyayaring yun. Wala po akong magagawa, kundi tanggapin na lang ang bunga ng ginawa ko. Napanood ko ang interview ni Georgia kay Reister. Sobrang lungkot niya. Napanood ko rin yun, Aling Kalidad. At naawa po kayo sa kanya, Nay? Tita? Ako, oo. Pero hindi kita pakikilaman sa pasya mo tungkol sa inyong dalawa. Ako man, anak. Pero sana, dumating din ang panahon na maghilom din ang sugat sa puso mo. Sa makalawa na po ang concert ko. Gusto ko, yun lang ang isipin ko. Very good, Nika. Okay yan. At ilapit mo sa Diyos na sana maging successful ang tunay concert mo. Congrats, Nika baby! Successful ang first night ng concert mo! Oo nga, Nika. Tuwang-tuwang lahat ng nanood. Ang galing mo! Congratulations! Binabati kita, anak. Salamat po sa inyong lahat. Why are you crying? Ito naman, tears of joy yan! Opo. At masaya rin ako dahil walang Alona na nakapanggulo sa concert ko. At talagang hindi kanya malalapitan. Marami yata kaming sasabunot sa kanya. At Bongga. po ang huling gabi ng concert ko, lalo ko pong pagbubutihin yun. Tama yan, anak. At naniniwala ako, magtatagumpay uli ang ikalawang gabi na iyong concert. Ngayon na ang pinakahihintay kong gabi. Ngayon na. Magagamit ko na sa wakas ang natutuhan ko. Ano na? Alis ako. At saan ka naman pupunta ngayon, Daddy? Sa concert ni Nika? Hindi. May ka-meeting akong kaibigan. May pag-uusapan kaming business. Talaga? Ha? Himala? Hindi kayo manonood ng concert niya? Gusto ko sanang manood, pero wala na ako nabiling ticket. Mabuti na rin, dahil nga may aasikasuhin ako negosyo. Sige, iwan mo na kita. Okay. Tama lang na umalis ka na, Daddy. Para makapaghanda na ako. At buti na rin na wala ka sa concert ni Nika. Hindi mo makikita ang paniningil ko sa kanya. Are you ready, Nika? Kinakabahan po ako, Tita Sandra. Relax. Huwag kang kabahan. Nakaya mo na nga last night eh. Mas kaya mo na yan ngayon. Ewan ko po ba, pero kinakabahan po talaga ako. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po ito makakaapekto sa performance ko. Very good. Yan ang gusto ko sa'yo.
Kahit minsan mula nang pasukin mo ang showbiz, hindi mo ko binigo. Dahil ito naman po talaga ang pangarap ko, tita. Yun nga lang, kahit halos abot kamay ko na po ang mga pangarap ko, may nananakit pa rin sa akin. Kaya po, hindi ako maging maligaya. Hayaan mo, magiging maligaya ka rin. Dahil after your concert, aayusin natin ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, Tita Sandra? Saka mo na malalaman. Tayo na, para maaga tayo makarating doon nang makapagpahinga ka pa. Hindi alam ng aking anak. Palabas ko lang ang pag-alis ng bahay. At kinausap ko ang mga katulong namin para makiayon sa akin. Sa pagsubaybay ko kay Alona, hindi ko nalaman ang balak niya. Naitago niya ng gusto sa akin. At may kutob ako na malalaman ko rin ang balak niya pag umalis ako ng bahay. Sana malaman ko na kung ano yun para mabigyan babala ko sina Sandra. Oy, Nay, aalis ako, ha? Nagulat ka? Bakit? Mukha akong lalaki sa eyes ko, no? O, sige na, Inay. Gusto mo na yung game? Si Alona, nag-ayos sa lalaki. Bakit ka ginawa yun? Tamang-tama ang pwesto ko dito sa balcony. Magagawa ko kay Nika ang plano ko. Hindi alam ng lahat na ako si Alona Majapahara. Kala nila, lalaki ako na tagahangan pangit na si Nika. Katapusan mo na ngayon, Nika. And now, friends, it's my pleasure to introduce to you the star of the night, the new concert queen, Miss Nika Marquez. Pinakilala ng bruha. Ngayon, ilalabas ko na ang dala ko. Tapos ka na, Nika! Oh my God! Sino gumawa nito sa kapatid ko? Nika! Kailangan padala sa kagad sa ospital! Tinamaan ko siya! Bumagsak! Kailangan makalis na ako dito! Maalis na ako! Ang mga tao nagmamadali! Tinatama nila ako! Mahuhulog ako sa hagdan! Hindi mawawala si Nika. Hindi tayo iiwan ang pamangkin ko. Dalawang tama niya, Sandra. Sino gawa nito sa anak ko? Mayunahon po kayo, Linchari. Wala ko hinahon. Pero nasa pangalit si Nika. Tita Sandra, balikalidad. Ano po nangyari? Kumusta na si Nika? Anak ko! Ano po
talaga niya? Ginagamot na siya ng mga doktor, Reister. May nakakilala po ba sa bumalik sa kanya? Ewan ko, hindi ko alam. Dinala namin kasi agad dito si Nika sa ospital. Iniwan na namin ang mga may kapangyarihan doon. Isa lang po ang pinaghihinalaan kung makakagawa ng ganito kay Nika. Si Alona! Diyos ko! Hindi dapat! Hindi! Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Bakit po ginawa yun? Ngayon makaligtas ka man sa kamatayan. Sigurado makukulong ka. Lalo na kung napatay mo si Nika. Tito Narciso, Sandra, salamat at pinuntahan mo ako dito. nagulat ako nang matanggap kong tawag niyo. At sabihin yung narito rin kayo sa ospital. Bakit kayo narito dito? Si Alona, siya ang nakakonfine dito. Na paano siya? Sandra, si Alona bumaril kay Nika. Oh my God! Pero nahulog siya sa hagdan dahil naitulong siya ng mga taong gustong makalabas. Tito, hindi dapat ginawa niya. Alona yun! Labis ang inggit niya at pagka-insecure kay Nika. At yun ang nagtulak sa kanya na gawa ng masasamang bagay si Nika. Tito, si Nika, siya po ang... Ano, Sandra? Si Baby Veronica, ang anak ni Alona. Oh, Diyos ko! Yun po ang totoo. Bakit ngayon mo lang sinabi, Sandra? Bakit? Kailan ko lang din nalaman ang lahat kay Aling Caridad. Caridad? Patawarin po ninyo ko, Sir Narciso. Nag-alala ko para sa kaligtasan ni Veronica. Kaya hindi ko agad na ipagtapat sa inyo lahat. Natakot din ako na baka magalit sa akin si Nika. Pag nalaman niyang hindi pala ako ang tunay niyang ina. Diyos ko! Napakasakit naman biro ito. Napakasakit! Oh, Reister, umuwi ka muna sa inyo. Kami na lang bahala dito sa ospital. Ayoko po, tita. Gusto kong bantayan ang mahal ko. Pero baka mapagod ka na. Kaya ko po. Baka matagalan pa ang mga doktor sa paggamot sa kanya. Maghihintay po ako. Hindi rin ako mapapalagay sa bahay kung uuwi ako. Dahil si Nick ang maiisip ko. Mahal mo talaga siya. Mahal na mahal ko po, Tita Sandra. Si Alona lang kasi sinira ang aming relasyon. Ipinagtapat ko na sa'yo ang kaugnayan ni Alona kay Nika. Kaya nga po sobra akong nalulungkot at nalulumo. Dahil ang babaeng sumira sa mahal ko, ang nagtangkang pumatay sa kanya, ay ang sarili pala niyang ina. Ay nako, iniisip nga namin kung paano ito matatanggap ni Nika. Amador, narito ka rin pala. Oo, Kumusta si Nika? ginagabot pa siya ng mga doktor. Nagsabi, 2 raw ang tama niya. Nasa concert ka ba nang mangyari yun? Oo, pero hindi ko nakita ang bumaril sa kanya. Ay, naku. Nakausap mo na ba si Sandra? Hindi pa. Sumunod lamang ako sa kanila dito. Oh my God. Sana mali ang hinala ko. Hinalang ano? Si Alona. Na siyang may kagagawa nito. Ano? Malaki ang galit niya kay Nika. Alam mo yan. Marami na siyang ginawa upang sirain si Nika. Para hindi na siya mag-artista pa.
At nitong huli, nalaman ko na nagbanta siya. Kaya maaaring pakana niya ito. Beshi, marami na akong natanggap na text. Nagtatanong ang mga press tungkol sa nangyari kay Nika. Ako rin po, tita. Pero lahat yun, hindi ko po sinasagot. Ganon din naman ako eh. At ang sabi pa pala sa akin ng guard, Besh, maraming press na naghihintay sa atin dito sa ospital. Alam ko, nakita ko kanina yung iba nang sumilip ako sa labas. Marami ding nag-text sa akin. Nilagay ko na nga lang sa silent yung CP ko. Pero hindi po natin sila maaaring laging iwasan, tita. I know, Rester. Kaya mag-i-issue na ako ng press statement para ilabas nilang lahat. Anong sasabihin mo, Besh? Ang totoo na inililigtas pa rin sa panganib si Nika. At magpapa-interview na lang ako paghanda na ako. Caridad, naku, salamat at dumating ka. Ang dami nang tumatawag dito. Tinatanong ang kalagayan ni Nika. Umuwi lang po ako, ha? Para kumuha ng ilang gamit, manang. Pero babalik din po ako doon. Ano na bang lagay ni Nika? Sabi sa balita sa radyo at TV, binaril daw siya. Anak, wala pa rin po siyang malay. Ano? Inoobserbahan pa ng mga doktor ang aking anak. Oh, Diyos ko. Ay, binaril nga ba siya? Opo. Sabi ng mga doktor, 2 daw po tama niya. Ay, Diyos ko. Ay, kawawa naman si Nika. Sinisisi ko ang sarili ko, Mana. Dahil hindi ko agad pinagtapat kay Sandra lahat. Iniisip niyo ba na kagagawan niyo ni Alona? Wala namang gagawa ng gano'n sa bata, kundi siya lang. At yun ay dahil sa galit at inggit. Pero hindi niya alam na hindi siya dapat makadama ng gano'n. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Caridad. Wala kang kasalanan. Inaalala mo lang ang kapakanan ni Nika. Dahil nga noon, gusto siyang ipapatay at ipatapon ni Sir Narciso. Naisip ko rin, Manang. Sana hindi na lang kami nagpunta dito sa Maynila. Sana hindi na lang nag-artista si Veronica. Makatahimik pa rin ang aming buhay. Mga kaibigan, wala pa rin po kami makuha ang info ngayon kung ano ang tunay na kalagayan ni Nika. Samantala, nagtataka naman ang mga press kung bakit nakita rin sa lugar ng concert si Alona. Naputok ang ulo at may sugat. At hindi lang yon, nakaayos lalaki din siya at may dalang baril. Ang tanong ng marami, siya ba ang bumaril kay Nika? Well, abangan nyo na lang. At sisikapin pa rin namin may ma-interview kina Alona man o kay Nika. Ang alam ko kay Nika, pilit pa rin siyang inililigtas ng mga doktor. Ay, kawawa naman si Nika. Critical pa lang lagay niya. Eh si Alona dito, Narciso. Ano naman nalagay niya ngayon? At bakit nasa concert siya ni Nika? Nakaayos lalaki pa. Tinawagan ako ng mga doktor niya. Ang sabi, nagmulat na rin ng mata si Alona. Kaya nga pupunta ako ngayon doon. Ay, salamat naman po. Ligtas na siya. Sana naman dito. May interview ko ulit kayo. Kahit dito lang sa telepono. Oo, sige. Pero sana, bigyan niyo muna ako ng panahon para maiayos ko naman ang aking anak. Matindi ang pinagdaraanan namin ngayon. Sana, maunawaan niyo kami. Si Sir Narciso palang kausap niya sa cellphone, tita.
Oh, anong sabi niya, Besh? Magandang balita. Nagkamalay na raw si Alona. Ay, salamat sa Diyos, mabuti naman. Talagang mahabang buhay ng masamang damo. Reister, Sorry po, tita. Kasi naman si Alon ang nagkamalay na. Pero si Nika, nakikipaglaban pa rin sa panganib. patuloy tayong tumawag sa Diyos. Matulungan ang aking pamangkin. Gusto ko pa siyang makasama. At malaman niyang talagang tita niya ako. Daddy. Narito ko, anak. Daddy. Anong nararamdaman mo? Masakit ang katawan ko. Pati yung sugat ko sa ulo. Huwag ka na umiyak. Hindi makabubuti ang sa iyo. Ang mga tao sa concert, may tulong ako. Anak, magpagaling ka. Saka na natin pag-usapan ng tungkol doon. How is Nika? She's still in critical condition. Tita Lodi, saan mo nagpunta si Tita Sandra? Bakit siya umalis? Pupuntahan niya si Sir Narciso. Pinawagan kasi siya. Tita, bakit po ba ganon? Bakit napunta si Nika kay Aling Caridad? Sabi ni Beshi, sa sobrang galit daw ni Sir Narciso dahil sa pagbubuntis ni Alona sa murang edad. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya ang ginawa niya, Gusto kong mawala ang batang yun sa amin, Sandra. Kawawa naman po ang baby, Tito Narciso. Istorbo lang siya sa tagumpay ni Alona. Kaya gusto kong mawala siya. Bibigyan niya ako ng kahihiyan. Sabihin mo sa mga magulang mo, itapon ang batang yun. Ang sama naman ni Sir Narciso. Isang walang malay na baby. Gusto niyang itapon. at dahil nga hindi kayang gawin yun ng parents ni Beshi, ipinaalaga na lang nila si Nika kay Aling Caridad. Doon sa bahay nila. Kaya naman pala, nag-aalala si Aling Caridad sa kaligtasan ni Nika. Masamang ugali ng daddy ni Alona. At noong time na yun daw, walang magawa ang parents ni Besh, kundi ang sundin si Sir Narciso. Malaki kasi ang utang na loob nila sa kanya eh. Ibig mong sabihin, ipinatapon nila si Nika kay Aling Caridad. Salamat at pinuntahan mo ako dito, Sandra. Nakausap ko na si Alona. Sandali. Mabuti pa si Alona. Nagkamalay na. Samantalang si Nika, nakikipaglaban pa rin. Kawawa naman ang apo ko. Kung hindi ko siya ipinatapo noon, hindi marahil nagkaganito. Kung natuto lang sana akong umunawa. Tito, Kaya pala napakagaan ang loob ko sa kanya. Yung pala, apo ko siya. Sana'y mapatawad niya ako kapag nalaman niya. At sana, patawarin mo ko, Sandra, sa mga kasamaan ng ugali na nakita mo sa akin. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko.
Diyos ko, lumalapit po ako ulit sa inyo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakamalay si Nika. Ikaw po ang nakakaalam kung gaano ko siya kamahal. O Diyos ko, ayoko po siyang mawala sa akin. Siya na lang po natitira sa akin. Akiusap, Panginoon. Huwag mo po siyang kunin. Sana itulot mong maituwid ang lahat ng pagkakamali sa kanya. Naming mga nasa paligid niya. Huwag mong itulot na mamatay siya sa kamay ng kanyang ina. Caridad. Naihanda ko ng mga dadalhin mo sa ospital. Salamat po, Manang. Matulog ka muna kahit ilang oras. Makabawi ka ng lakas. Hindi pa rin lumalabas ang mga doktor. Inoobserbahan pa rin nila si Nika. Nika, lumaban ka, pamangking ko. Imulat mo ang mga mata mo at kumising ka. Marami kaming nagmamahal sa iyo. At dapat mo ring malaman ang isang katotohanan sa buhay mo. May tumatawag sa isa kong cellphone. Hindi ko pala na-silent ito. Si Amador. Hello, Amador. Sandra, how's Nika? Walang pagbabago. Nasa critical condition pa rin siya. Oh my God. Sabihin mo kung anong may tutulong ko, Sandra. At gagawin ko. Salamat. Okay pa naman siya rito. Kailangan mabuhay siya. Yun din ang hinihiling ko sa Diyos, Amador. Ang huwag niyang kunin ang pamangkin ko. Pamangkin mo? Ayokong mawala ang aking pamangkin. Bakit sinabi ni Sandra yun? Pamangkin niya daw si Nika. Pero wala namang kapatid si Sandra. Sino ang magulang ni Nika? Kasi naman, hindi pa niya sinagot kanina ang tanong ko. Naguguluhan tuloy ako. Kung pamangkin siya ni Sandra, ibig sabihin, mami niya si Alona. Pero, imposible naman siya ang ina ni Nika. Galit na galit nga siya doon. Sino kayang pwede kong matanong tungkol sa narinig ko? Sino? Kumusta sa bahay, Aling Caridad? Maraming tumatawag at nagtatanong tungkol sa nangyari. Maging sa kalagayan ni Nika. May ilan din daw na nagpunta at nakibalita. Asan nga pala si Reister? Umuwi ba siya? Hindi ho, Aling Chari. Hindi pa nga ho siya umuwi mula nung makonfine si Nika eh. Nasa chapel siya. Mahal na mahal talaga niya si Nika. Parang ang hindi rin niya matatanggap pag nawala si Nika. Hindi siya mawawala, Bessie. Hindi. Oy, salamat naman. May interview din kita uli, Reister. Ang totoo po, Tita Georgia, umuwi lang po ako. Dahil pinauwi ako ni na Mami at Daddy. Para daw makapagpahinga ako kahit sandali. O ano? Kumusta na si Nika? Inihintay pa rin ho namin na magising siya. Pero si Alona, nagkamalay na, hindi ba? Opo. Reister, siya ba talagang bumaril? Kasi, suspect siya na baga-pulis. Pasensya na po, Tita. Mas mabuting si Tita Sandra na lang pong tanungin ninyo tungkol dyan. Siya pong higit na nakakaalam. Okay.
Paano na yung job mo? Hindi ka pa natatapos na taping, Oo hindi nga ba? po eh. Sandali na lang ho yun. Pero nagpaalam po ako sa producer namin. At binigyan naman po ako ng ilang araw. Kaya nagpapasalamat po ako. Kasi po, tita, gusto ko talagang mapantayan si Nika. Gusto ko pag-gising niya. Isa ko sa una niyang makikita. Ay, talagang mahal mo siya. Mahal na mahal po. At tulad ng nasabi ko na noon, hindi ko po siya magagawang lokohin. Daddy, ano pong anak ko? Babae. Where is she? Gusto ko siya makita. Wala na siya, Iha. Patay na ang anak mo. No! Hindi siya patay! Sabihin niyo, hindi siya patay! I'm sorry. Pero totoo. Patay na siya nang isinilang mo. No! Nasaan ang bangkay niya, Daddy? Nasaan ang baby ko? Hinahon ka nga. Ipinalibing ko na ang bangkay. Kaya talagang wala ka na makikita. Bakit niyo ginawa yun? Hindi niyo man lang siya pinakita sa akin. Mainam na rin ang nangyari ngayon. Wala nang sagabal sa karir mo. No! No! Lola, anak, gumising ka. Gising. Daddy. Daddy. Bakit ka umiiyak? Nanaginip ako. Napanaginipan kong araw na sinabi niya sa akin. Napatay na ang baby ko. Parang nagbalik ang sakit, Daddy. Anak, I'm sorry. I'm so sorry. Nagsinungaling ako sa iyo. Ay ang kinamumuhian mo si Nika Marquez. Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo, Daddy. Iyon ang totoo, anak. Hindi na ipagtapat agad ni Caridad kay Sandra ang lahat. Dahil na rin sa takot sa akin. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon si Sandra na sabihin yun sa akin. Oh my God! Ano tong ginawa ko? Si Nika. Nung winasak ko sa mga tao, pinagawa ng boyfriend. Pinagtangka ang patayin. Yung pala, anak ko? Oh, Diyos ko. Paano ba ako ngayon tatanggapin ang anak ko? Paano pa? Wala palang nagbago. Wala nang umalis ako. Aling Chari, huwag tayong mawala ng pag-asa. Magkakamali din si Nika. Kaya nga po patuloy ako sa paglapit sa Diyos para kay Nika, Tita Ludi. Hindi niya naman maiaalis sa akin na malungkot at pag-alala. Mahal na mahal ko si Nika. Kahit na nga, hindi ako ang tunay niyang ina. Aling Caridad! Lady! Lester! Bakit, Besh? Bakit? Ano nangyari? Nagkamali na si Nika! Nika? Tita,
Sandra. Narito rin ang nanay mo. Anak, anong masakit sa'yo? Parang manhid ang pakiramdam ko. Oh, dahil yon sa anesthesia ang itinurok sa'yo. Pero paglipas niyan, may iinumin ka namang pain reliever para sa kirot ng mga sugat mo. Bakit? Bakit nangyari sa akin to? Tita Sandra. Inay. Nika, anak, Anong kasalanan ko? Para pa rin. At masaktan ng ganito. Huwag kang umiyak. Baka mabinat ka. Magpagaling ka, Nika. Magpalakas. At saka na natin pag-usapan ang lahat ng nangyayari. tama ang tita mo, anak. Sundin mo sana kami. Oh, bakit malungkot ka, Rayster? Diba dapat masaya ka? Dahil ligtas na sa panganib si Nika. Nalulungkot lang po ako dahil hindi ko pa rin siya maaaring makita. Pagpasensyahan at unawain mo muna ang kalagayan niya. Hindi siya dapat mabinat. Huwag mo munang igiit na magkabalikan kayo ngayon. Hayaan mo muna siyang gumaling at lumakas. Naunawaan ko po, tita. Maghihintay po ako ng tamang panahon. Oh, salamat. Ligtas na rin siya sa panganib. Si Alona po. Mas malakas na siya ngayon. Kaya nga po masaya kami, Tito. Gusto po ni Georgia na interviewin ako about Nika. Hindi naman natin sila maaring habang buhay na iwasan. Alam na raw nilang findings ng mga pulis. At yak, tatanungin nila ako tungkol doon. Masakit man at nakahihiya. Kailangan harapin ang katotohanan. Kaya sabihin mo ang totoo. Tito Narciso. Masakit, Sandra. Dahil alam ko, ako ang ugat ng malaking kaguluhang ito sa ating pamilya. Tito. Gusto ko nga palang ipaalam sa'yo na ipinagtapat ko na kay Alona ang lahat. Ho? Oh my God! Tama pala sinabi ng mga pulis. Oh, anong plano nyo ngayon laban kay Lona? Sa totoo lang, naguguluhan ako, friend Georgia. Oy, umiiyak ka, Sandra. Dahil ba yan? Pinsan mo si Alona? Hindi lang yun ang dahilan. May iba pa bang reason? Ano yun? Sikreto pa ito ngayon, pero sasabihin ko sa'yo, dahil kaibigan naman ang turing ko sa'yo. Huh? At alam ko, mapagkakatiwalaan ka. At saka, parang sasabog ang dibdib ko sa problemang ito. Ibig mo sabihin? Hindi pwedeng sabihin sa telebisyon? Oo, dahil hindi pa alam ni Nika. Isa pa, hindi ako ang dapat unang magsabi. Oy, Franny, mukhang ang bigat niyan. Totoo. O sige, makakaasa ka na wala makakaalam na kung ano mang sasabihin mo. Georgia, si Nika ay anak ni Alona. Kumusta ka na, Nika? Sir
Narciso, Ako nga. Anong pakiramdam mo? medyo nararamdaman ko pa rin po ang sakit ng mga sugat ko. Pero sabi po ng doktor, mababawasan din ito habang tumatagal. Nika, una sa lahat, pinasasalamatan kita dahil maayos ang pakikiharap mo sa akin. Sa kabila ng maraming ginawa sa iyo ng aking anak. Hindi niyo naman po kasalanan yun. Kaya lang po, pasensya na kayo. Dahil sa pagkakataong ito, talagang kakasuhan ko na po siya. Nika, huwag iya. Huwag mong gawin yun, please. Patawarin mo na siya. Patawarin? Sir, ang haba na po ng pagpapasensya ko sa kanya. Muntik pa niya ako mapatay. Pagkatapos sasabihin niyo, patawarin ko siya. Nagsisisi na siya. Kulang pa po yun. Dapat magsisi siya sa kulungan. Dahil napakasama niya. Nagsisisi ako na minsan ay hinangaan ko siya. Dahil ngayon,